Hi guys! Welcome back to another video. And today pag-uusapan natin bakit magandang magpalaki ng pamilya dito sa Canada. I wanted to discuss this video dahil marami akong narinig at nagsasabi ng mga taga-Philippines na sobrang mahal daw dito sa Canada. And yung iba nadi-discourage na pumunta dahil mataas nga daw yung cost of living. I don't disagree with that. There are certain things na talagang mahal. Pero kung i-weigh in mo yung pros and cons, especially if you have a young family, maganda talaga magpalaki ng family dito sa Canada. And I'm speaking from experience dahil I have 3 children that are 2 years old, 4 years old, and 6 years old. For myself, I grew up here. We came here since I was 14 years old. And now I am 31 years old. 17 years na ako nakatira dito. And ngayon that I have a family, I can see why Canada is a very family-friendly country. Bakit maganda magpalaki ng mga bata dito sa Canada? Unang-una, very family-friendly ang Canada. Paano ko nasabi yon? Dahil unang-una pa lang, manganak ka, bibigyan ka na agad ng allowance ng gobyerno, which is yung tinatawag na Canada Child Benefit. Yung Canada Child Benefit, para mo siya makuha, you have to be a resident here. So yung Canada Child Benefit is based on your family income. The more you make money, mas maliit siya. Sa Pilipinas, hindi ka makakita ng ganyan. Hindi ka bibigyan ng allowance. Mag-isang dosena ka pang anak, hindi ka bibigyan ng allowance ng gobyerno. Dito naman, kada child, binibigyan nila ng allowance. Sa 3 kong anak, ang nakukuha ko is around $1,700 a month. It's around 70,000 pesos. Napakalaking bagay nun para sa amin. It's based on your income nga. So, if you're a lower income, if you're a newcomer, mas malaki yung makukuha mong child benefit. Especially kung less than 6 years old yung anak mo. I think pag around 6, lumiliit siya. Pero, you will still get it up until your children are 18 years old. So, for 18 years, biruin mo, may allowance ka from the government na binibigay for your children. For you to help care for your children. Kasi nga, napaka-very family-friendly country ang Canada. They encourage people to migrate here, to build their future here, to bring their families over. Especially yung mga young families. And also, depending on your province, katulad dito sa Alberta, may additional top-up pa yon, which is again based on your income. So, if you're a lower income, dadagdagan pa nila yon, which is yung tinatawag na Alberta Child Family Benefit. And there's actually a website on the Canada website. I'll put the link on the description. Pwede mong i-calculate, i-estimate yung makukuha mong benefits, all of the benefits that you qualify for dito sa Canada. As you can see here, meron nga ditong benefits finder kung ano yung mga benefits that you qualify for depending on your province and then your age, your family, income. Meron din yung tinatawag na Child and Family Benefits Calculator. I'll show you guys kung paano siya mag-work. So let's say for 2023 tax here, lalagay mo yung residency status mo and then kung saan province ka and if you are married, single, yung marital status mo. Hit next. And then, lalagay mo kung ilang children yung meron ka. Kung may disability ba sila. Kung may disability ka. Kung may disability yung spouse. Kasi if you have a disability or if you have children with disability or if you have a spouse with disability, there's additional help that you can get from the government. So, ito yung sa carbon tax. Kasi kapag nakatira ka sa mas rural area outside of the city, you get additional 10% top up on your carbon rebate. So, lagay ko no kasi hindi naman tayo nakatira outside of Edmonton. Birthday ng mga anak mo, this child, you don't even need to write their first name. Kung ano lang yung may asterisk, yun lang ilalagyan nyo. This child. And then yung net income, let's say you're 30,000, tapos yung spouse mo, 30,000. Working income means yung hindi galing sa EI, yung talagang galing sa trabaho mo. So yan, makikita mo yung total estimated benefit amount. Lahat ng GST, yung carbon rebate, yung Canada Child Benefit amount monthly, tapos yung Alberta Child Benefit, tapos yung Canada Workers Benefit, which is additional help from the government if you're under a certain income and based din sa family unit. So makikita nyo dyan. So biruin nyo, for 1 year, $20,000 benefits on top of the $60,000 na kinikita nyo mag-asawa. Diba nilagay natin yung net income is $30,000 each for the mag-asawa. And then on top of that, may $20,000 pa. So, na hindi siya tax.
So, yung Canada Child Benefit, hindi siya taxable. Hindi mo siya kailangan i-report sa tax return mo. So, saan ka makakita nun, di ba, na pagkapanganak mo mismo, like for me, we're citizens, and the moment that I gave birth dun sa una kong anak, after a month, nakuha ko na agad yung Canada Child Benefit niya. It's a big help, especially that I'm not working, I'm stay at home. So, yung $1,700 na yun, I look at it na parang sahod ko sa pagpapalaki ng mga bata. Marami nagre-reklamo na mag-asawa na, ano ba yan, wala na ako nakukuha sa Canada Child Benefit. Konti na lang kasi nga, yung income nila mataas. So, may benefits din kapag low income ka or newcomer. Mas malaki yung makukuha mong benefits from the government na tax-free. Pangalawa is yung education. Yung public school, it's free. You don't need to pay anything. Enroll mo lang yung anak mo in their designated school area. Papasok na siya. You don't need to worry about yung tuition. Kung ipapasok mo sa public or private, right? Napakaganda magpalaki ng bata dito. And yung sa anak ko, yung pangalawa, yung preschool niya is free. Actually, maraming free dito sa Canada. You just have to look for resources, information. Kasi maraming non-profit groups that cater towards families, children. They really provide programs that would help families succeed and yung mga anak nila to succeed. Katulad nung pangalawa ko, yung preschool niya, it's free. Tapos binibigyan pa sila ng snacks sa preschool nila na wala akong binayaran kahit isang kusing. They never ask for how much yung income namin. Nakita ko lang siya sa Facebook, nag-pop up na naghahanap sila ng preschoolers to go into their preschool. And then yun, tiningnan ko, maganda naman yung facility, maayos. So, right away, tinawagan ko sila and I told them na gusto ko i-register yung anak ko. He's been going there since September, 2.5 hours a day. So, 9 to 11:30. And then, during that, binibigyan sila ng snacks, ng pagkain, healthy meals. Katulad ng milk, waffles, fruits, vegetables. And then, meron din silang mga field trip during that time. Katulad nung one time, pumunta sila sa indoor playground, naglaruin yung mga bata. So, madaming free resources. And where we live here in Edmonton, Alberta, it's still considered fairly cheap compared to Toronto or Vancouver. Which I think yung Toronto and Vancouver, they're geared more towards, you know, mga single people, mga couple, not necessarily for families. So, if you're thinking about moving to Canada, I would really seriously consider moving to Edmonton. And we're about 3 to 5 hours away from the mountains. So, kung nakikita nyo yung mga video sa Facebook na magaganda yung mga mountain, yung mga snow-covered mountain, that's here in Alberta. And also, pagdating ng college, the government will also help you. Kasi meron ditong program, yung tawag is RESP, which is Registered Education Savings Plan. Mag-open ka lang nun, and then you would also start contributing sa account na yon. Bibigyan ka ng government ng up to 20%. So, kunyari, naglalagay ka sa RESP ng anak mo for their college, for their university, ng $100, itatop up yun ng government ng $20, which is 20%, up to a maximum of $7,200 for the lifetime. So, binibigyan ka nila ng incentive para mag-ipon para sa mga anak mo for their college. Sa atin, di ba, wala namang ganun na program na mag-iipon ka tapos bibigyan ka ng government to top that up. And I remember growing up in the Philippines na kada galaw mo may bayad. Hindi pwedeng hindi ka magbabayad. Dito, maraming free. Especially kapag mga weekends, merong Facebook page akong pina-follow na Refund Edmonton, Edmonton Mama, free things to do with kids in Edmonton and area. So, every week, nagpo-post sila doon. Ano ba yung mga free events na magaganap this week? Katulad today, which is Easter week. Pumunta kami kanina sa isang Easter egg hunt that's organized by a church. And it's free, totally free. Namimigay pa sila doon ng tubig, bottled water. Namimigay din sila doon ng pagkain, ng granola bar. And then yung Easter egg hunt, you don't even need to pay for it. And the kids had fun. Manguha ng mga Easter eggs. So, maraming free stuff. Meron akong ni-register sa mga anak ko na tinatawag na cooking class, which is also free. Tapos, yung niluto nila, pinababaon din sa amin. And that was for 5 weeks kami nagluto every Monday. Gumawa sila ng pizza,
lasagna, and lahat yun inuwi namin. Tapos may mga free apron pa silang binigay at the end ng graduation. And napansin ko lang, marami kaming ina-attendan ng mga free programs. Karamihan ng mga nagsa-sign up doon is mga in-check, mga ibang lahi. Wala akong nakikitang Pilipino. I just don't know why. I think Filipinos are too busy working na hindi natin napapansin na ang dami palang events na or mga programs na free na pwede kong attendan. Kasi most of us are busy working. And karamihan ng mga nagre-reklamo, ito real talk it's because sometimes bumibili tayo lahat utang. Especially sa sasakyan Ngayon, tayo nahihirapang magbayad, magdo-double job, magti-triple job. Hanggang wala ka ng time, di ba? Wala ka ng time para sa sarili mo, para sa anak mo. Nalilimutan mo, napakaganda pala ng Canada. Ang daming mga programs na pwede mong i-avail na no questions asked. It's for your family. Kasi maraming programs na gano'n that's geared toward families. Pangatlong maganda is, there's maternity leave and there's parental leave for parents. So, pag nanganak ka, mag-a-apply ka lang for maternity leave and you would still get money while you're taking care of your child. You know, pagkapanganak mo, you don't really need to go back to work immediately. Kung kasya naman yung maternity leave mo, for you to stay at home, di ba? And even yung dads, pwedeng mag-parental leave din. Which, sa atin, wala. Kung nanganak ka, magtatrabaho ka kaagad kasi walang dadating sa'yo. So, yun yung kagandahan dito is, they really give you time to recover. Another thing is libre mga anak dito. So, nanganak ako 3 times. Naka 3 sections ako. And wala akong binayaran kahit isang kusing. Tapos, during my stay at the hospital, binigyan pa nila kami ng libreng diaper, libreng wipes. Tapos, dahil nga C-section ako, binigyan kami ng private room na hindi ako nagbayad ng extra. Sa mga C-section moms, they need more time to recover, right? So, binigyan kami ng private room. I'm just so thankful na dinala kami dito that my auntie and my mom sponsored us. And now, napaka-privileged. We're very privileged to live this life na that I'm able to raise my children in this environment. Which is, I think, sa Pilipinas, di ba nga, sabi ko, kada galaw mo, may bayad. The last thing is yung quality of life dito. It's very safe. Maraming playgrounds. Every summer, pag nag-summer na, naggagala na kami, hindi na kami nag-stay sa bahay. All day, nag-playground hopping kami. Minsan nakakatatlo, 4 na playground kami sa isang araw. And they're very clean, very safe. Hindi ka tulad sa Pilipinas na kailangan mo tumingin sa likod mo. Hindi mo alam, baka nakaw na yung gamit mo or something, di ba? Pagdating sa transportation, since I drive, I can drive anywhere I want to. Take my kids. Unlike sa Pilipinas, just ko sa traffic pa lang. It's just not I'm bashing. Pero marami din kasi nagbabash dito sa Canada na hindi nila naiintindihan. Napakaganda dito. And I think yung mga nang babash or yung mga ayaw dito sa Canada, it's because sometimes lagi ko sinasabi, they bite more than they can chew. Yung lulubog sa utang, wala nang time para sa pamilya nila dahil trabaho nga ng trabaho, dahil kailangan nila pambayad ngayon sa mga utang nila, sa mga expenses nila. Yun yung mga napapansin ko na tao na ayaw dito sa Canada dahil wala na silang time. At saka malinis yung simoy ng hangin. Wala gaanong pollution except usually pag summer nagkakaroon ng forest fires. But yeah, it's very clean, very safe, maraming playground, maraming recreational activities. Like I said, every weekend, maraming groups na nag-organize ng mga activities for kids, for families. And also, if you're low income or if you're new here to Canada, maraming mga programs na you can avail or resource, katulad nung subsidized na bus pass, if you need help with transportation, especially pag newcomer ka. Dito specifically, dito sa Edmonton, merong tinatawag na leisure access pass, which is if you're under a certain income bracket and your family unit size, and also if you're a newcomer, free yung mga access mo sa recreational centers, katulad ng gym, yung mga pool. Mag-a-apply ka lang nun, bibigyan ka nila ng card, and then yung card na yun, i-scan mo sa lahat ng mga recreational facilities, and then libre na yung pag-swimming mo, yung pag-gym mo, and then marami ding libraries dito sa Edmonton,
which is lagi kami pumupunta ng mga anak ko. You know, for them to just explore, have fun. I don't need to worry about yung traffic, and then I can drive anywhere I want. Kinukwento sa akin ng isang kong kaibigan na umuwi recently, I think last year or 2 years ago. She was there with her 2 kids for 6 months. And sabi niya, na-bored daw siya dahil hindi siya basta-basta nakakalabas. Unlike dito, drive lang siya, punta sila sa playground, maglalaro yung mga anak niya. And then, nagpadala din siya sa playground sa atin niya. Nakita niya yung mga playground sa atin. Diyos ko, matetetano ka dahil napakakalawang. Talagang hindi mine-maintain. And very madalang yung mga playground sa atin. Dito, sa Edmonton, napakadami. Ang dami mo pwedeng playground na i-explore. And lahat yun mine-maintain. Pag may makita lang silang slide na sira, isasarado agad nila yon, and then gagawin nila agad yon. Kasi nga, they really care about the safety of the children. Kaya very family-friendly country ang Canada for kids to grow up in. Napakaganda ng quality of life. So, if you are planning to move to Canada and you have a young family, I really recommend it, especially dito sa Edmonton or even I think Calgary. Pero yung Calgary, they're more expensive kasi nga mas malapit siya sa mountains, mas malapit sa tourist spot. Really consider Edmonton, Alberta if you're planning to move here in Canada. Dahil we have lower taxes, maraming events, festivals during the summer, and it's just overall cheaper. And always remember to live below your means. Dahil kapag nabaon ka na sa utang, dun ka na magsisimulang mag-hate sa Canada. It's really not Canada's fault, it's your fault. Kaya ka nalulubog sa utang and wala ka ng time. So, if you're new here, bago ka bumili ng utang, iisip mong maigi. Especially kung may pamilya ka. Kung kaya mo nga ngayon, pero makakaya mo ba for the next 6 years, 7 years magbayad ng utang, di ba? Maraming free dito sa Canada, maraming resources. You just have to really look.